Umiinit pa rin ang usapin sa liderato ng Senado. Ngayon naman, may isinusulong na bagong pangalan ang minority bloc para maging susunod na Senate President. Kung sino ito, alamin natin sa live report ni Sheena Torno. Sheena, good morning. Jade and Admar, magandang umaga. Inendorso na nga ng Senate Minority itong si Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Mangyayari lamang ito mga kapartners kung makakakuha ng sapat na boto si Gatchalian mula sa mga senador. 2 linggo pa lamang mula nang maluklok bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Si Cayetano ay nahalal bilang bagong SP matapos makakuha ng sapat na boto nang muling lumutang sa plenaryo si Senator Bato de la Rosa matapos ang 6 na buwang hindi pagdalo. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang usap-usapan tungkol sa umano'y posibleng kudeta sa Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na nais ng minority bloc na tinawag niyang SB11 o Solid Bloc 11 na maging bagong Senate President si Senator Win Gatchalian. Ayon kay Pangilinan, may kakayahan umano si Gatchalian dahil sa patas itong pamumuno at kakayahang pag-isahin ang Senado. Sinabi naman ni Senator Ping Lacson na layunin lamang ng planong pagbabago sa liderato ay magkaroon ng fresh start. Naniniwala sila na si Gatchalian ang makakapagpababa ng tensyon matapos ang mga nangyari kamakailan sa Senado. Itinanggi naman ni Senator Tito Soto III ang haka-hakang nananatili siyang tahimik sa usapin ng Senate leadership. Nilinaw ng dating Senate President na siya ang unang nagtulak sa pangalan ni Gatchalian bilang posibleng maging susunod na Senate President. Sa gitna na rin ito na humiinit na usapin sa kung sino ba talaga dapat ang manguna sa Senado. Una nang ibinunyag ni Senator Amy Marcos na malalim ang dahilan kung bakit nais ng ilang minority senators na muling magpalit ng liderato sa Senado. Ayon sa senador, may naganap umanong pag-uusap sa pagitan ng ilang leader at opisyal ng administrasyon bago ang impeachment vote. Tinalakay raw dito ang posibleng pagbuo ng Constitutional Assembly o CONAS. Sa ilalim ng CONAS, ang mga senador at kongresista lamang ang magbabago ng konstitusyon o charter change. Dagdag pa ni Senator Amy, napag-usapan umano ang posibilidad na term extension at no election scenario sa 2028. Kung matutuloy, mapapahaba ang termino ng Marcos Jr. government na may tapat 6 na taon lamang na panunungkulan base sa konstitusyon. Very simple lang yung what I wanted to impart to all of you was... Ang pahayag na yan ni Senator Ivy Marcos ay maring itinanggi ni Senator Lacson at Senator Tito Soto dahil sabi nila ang mga napag-usapan sa kanilang caucus o pagpupulong doon sa minorya ay patungkol umano sa issue ng impeachment at kaguluhan sa Senado at hindi ang patungkol sa CONAS. Pero ayon sa isang eksperto mga kapartners, kung matutuloy man itong itinutulak nilang CONAS sa ilalim ng bagong konstitusyon ay walang kapangyarihan yung mga incumbent officials dahil applicable na lamang yung kanilang itutulak na term extension doon sa mga new set of officials na iluluklok sa susunod na halalan. Ayon pa sa isang eksperto, kapag pinilit nilang manatili sa kanilang posisyon sa ilalim ng bagong konstitusyon, ay maituturing itong usurpation of the sovereign powers of the state. Ang sovereign power, mga kapartners, o ang kaparihang soberanya ay ang pinakamataas sa kapangyarihan na estado na nagmumula mismo sa mga Pilipino. Ang nakasaad din sa konstitusyon, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ibig sabihin mga kapartners, ang kapangyarihan ng gobyerno ay hindi kanila, kundi pinagkatiwala lamang ng taong bayan. At maidagdag ko na lang din, abangan din natin yung mangyayaring sesyon sa plenaryo mamaya dahil sabi nga ni Senate President Cayetano, mapapag-usapan yung nangyaring kaguluhan dito sa Senado patungkol na nga doon sa nangyaring putukan at ginawang pagsilbi o nakatakda sa ng pagsilbi ng NBI kay Senator Bato de la Rosa. At antabayanan din natin yung magiging privilege speech ni Senator Amy patungkol dito nga sa itutulak na CONAS. Jade and Admar. Sheena, sino yung possible na lilipat kung meron man, kung matutuloy yung pagpapalit ng liderato dyan sa Senado? Sino yung possible na senador mula sa majority ang kakalas kung meron man?
Jade, wala pa rin kumpirmado kung sino talagang mga senador mula sa mayorya yung lilipat sa Senate minority. Pero alaman naman natin na umuugong talaga yung tatlong pangalan ng mga senador mula sa mayorya. Nandyan si Senator Cheese Escudero, si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Joel Villanueva. Ito yung tatlong senador na usap-usapang lilipat umano sa minorya dahil nga dito sa mga issue ng flood control. At sinabi nga ni Senate President Cayetano, may mga senador mula sa mayorya yung tinatakot at tinatakot dahil doon sa mga kaso na kanilang kinakaharap patungkol nga sa dito sa example na ito, Jade, itong sa flood control project. Alright, maraming salamat, Sheena Torno, live mula dyan sa Senado. Hindi pa rin malinaw kung sino-sino ang dapat managot sa umunoy irregularidad sa mga flood control project sa bansa. Kaya naman muling nanawagan si Senator Amy Marcos na buksan muli ng Senado ang investigasyon upang mas mapalalim ang pagbusisi sa issue. Narito ang balita ni Angel Pastor, live. Angel, good morning. Yes, magandang umaga mga kapartner. Naniniwala nga itong si Senator Amy Marcos na marami pang tanong ang wala pang kasagutan at marami pang mga personalidad ang dapat mas malalim ang pagsisiyasat sa kanila mga kapartner. Nanawagan si Senator Amy Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano na muling buksan ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project sa bansa. Ayon kay Amy Marcos, kailangang alisin ang anumang takip sa usapin ng umano'y katiwalian upang tuluyang lumabas ang buong katotohanan at mabigyang linaw ang mga alegasyon. Tinatawagan o hiniling din ng senadora na ipatawag sa investigasyon ang tinaguriang 18 Marines, pati ang dating kongresista na si Zaldico at dating Undersecretary na si Adrian Bersamin na umano'y nasasangkot sa kontrobersya. Lumutang ang pangalan ni Bersamin matapos umanong sabihin ni Zaldico na kinumpirma nito ang pagpasok ng tinatayang 100 bilyong pisong flood control insertions sa 2025 national budget. Bukod dito, may mga alegasyong nagsasabing may palitan umano ng mensahe sa pagitan ni Bersamin at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Pero mariin naman itong itinanggi ng Malacanang ang mga paratang at iginiit na walang sapat na ebidensya laban sa Pangulo. Matatandaang sa isang privilege speech, iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na dapat ding imbestigahan si Bersamin at iba pang personalidad upang mas mapalalim ang investigasyon at malinawan ang mga alegasyong lumutang sa pagdinig. Ayon kay Marcoleta, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hindi niya nilagdaan ang partial report ng Blue Ribbon Committee dahil para sa kanya ay unfinished o hindi pa kompleto ang investigasyon. Bigo namang makakuha ng sapat na pirma mula sa miyembro ng Blue Ribbon Committee ang nasabing partial report. 7 lamang ang lumagda sa naturang partial report kaya hindi pa ito maituturing na fully adopted committee report at hindi pa maaring maipresenta bilang formal na ulat sa plenaryo ng Senado. Noong May 5, sa pamamagitan ng privilege speech, ipresenta ni dating Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang tinawag niyang Chairman's Progress Report kaugnay ng investigasyon sa flood control anomalies. Mga kapartner, sinabi nga rin ni Senator Amy Marcos na sa ngayon nasa ilalim ng bagong pamumuno o sa pamumuno ni Senator Pia Cayetano na siyang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee ay nais niya ngang maipagpatuloy ang mas malalim na investigasyon upang mabigyang linaw ang mga aligasyon ng korupsyon dito nga sa maanomalyang flood control project. Mga kapartner. Alright, maraming salamat. Angel Pastor, live mula dyan sa Senado.